Welcome to Donmar TV News Channel. Dunay nag-express og worry ana may no nga posibleng basin daw kaming duha madungan mi ni BBM, but I'd like to assure everyone nga dili po mi nagauban ni BBM sa isa ka sakyanan or sa isa ka chopper or sa isa ka airplane. Lahi-lahi po mi og arrangements namo sa amo ang mga movements, and we only come together dito na sa exact event na. Walang natatanggap na banta si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa kanyang buhay kasunod ng umano'y planong pagpatay sa kanyang running mate na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kabila nito, hindi niya isinasantabi ang posibilidad na may nagpaplano ring pumatay sa kanya at hindi niya lang nalalaman. Well, I'm sure na sa ilahang mga huna-huna since kaniadto pa. None that I know of, wala sa ako ko'y nahibalaan. Ayon kay Mayor Sara, sineseryoso ng kampo ni Marcos ang impormasyon na kanilang natanggap at pinaplanong maayos ang kanilang mga lakad. Hindi anya sila nagsasabay sa iisang sasakyan sa tuwing pupunta sa mga event at hindi nagsasabay maging sa pagkain. Paniwala rin ni Mayor Sara, kaya may banta sa buhay ni Marcos ay dahil malinaw sa ngayon na ang kanyang running mate na ang panalo. I think the threat from BBM is that he is clearly the winner right now. So maugid na ang pinakadakong value din ha. Ibinatay ni Mayor Sara ang kanyang pahayag sa mga survey kung saan laging nangunguna si Marcos sa mga napipisil na maging pangulo. Yes, Commissioner Guanzon was motivated by her pursuit of the public interest, but certainly one of the consequences of that act is undermining the confidence of the voters on the COMELEC. Nanganganib ang integridad ng Commission on Elections dahil sa isyu ngayon sa disqualification case ni Ferdinand Bongbong Marcos. Pangunahing nakakaapekto dito ang nagbabanggaan na sina Commissioners Rowena Guanzon at Aimee Ferolino. Ayon kay Michael Henry Yusinco, Senior Research Fellow ng Ateneo School of Government, maaaring pati integridad ng paparating na halalan at mga mauupong bagong opisyal ng pamahalaan ay makompromiso kung hindi malilinawan ang issue ng dalawang commissioner. Partikular na dito ang umano'y pakikialam ng isang senador sa kaso ni Marcos. Kung nagdududa tayo dun sa constitutional body na task to manage the elections, di magdududa na rin tayo dun sa election mismo, hindi ba? And pag nagduda na tayo sa election mismo, magdududa tayo dun sa mga nahalal na public officials. And that is a recipe for a political crisis and also a constitutional crisis. Ito rin ang paniniwala ng political analyst na si Professor Ramon Casiple. Nandyan yung danger pa lang. Kailangan ayusin ng COMELEC yan para maibalik yung tiwala ng mga tao. Ayon kay Casiple, kailangan makialam na ang COMELEC chairman at ang iba pang commissioner para mamagitan sa banggaan ni Guanzon at Ferolino. Kasi yung ganitong klaseng mga pagtatalo, right to the heart ito, ng credibility ng COMELEC ang pag-uusapan. Hindi ito trabaho ni Ferolino. Trabaho ito ng lahat sa kanila ng commission. Ayon kay Casiple, kinakailangan na magpulong ang lahat ng commissioner kasama na ang mga magre-retirong commissioner at chairman ng COMELEC para talakayin ang usapin na ito upang hindi na lumala pa ang problema sa pagitan ni Guanzon at Ferolino. May init kasi itong nangyayari sa COMELEC grabe na yung away, parang personalan na. Sabi ko nga dapat legal, technical, political, ngayon naging personal na yung away. Anong nakikita nyo rito, Congressman? Dahil hindi maganda ng napapansin ng taong bayan na yung away ay grabe na. Nagtataasan na ng boses na parang hindi na mga abogado itong nag-uusap. Anong tingin nyo rito? Alam mo, Mike, ako nalulungkot ako sa nangyayari sa COMELEC dahil sa pinangunahang eksena ni Commissioner Guanzon. Sa aking palagay, ang kanyang ginawa ay premeditated. Parang planadong-planado ito sapagkat alam niya
na siya magre-retiro sa araw ng bukas. Ano. Nung ginawa niya to, parang 5 araw na lang ang natitira sa kanyang termino. At gusto niya sigurong tapusin ang kanyang karir with the bank, sabi nga nila. Hindi kasi naging mabuti sa pananaw ng maraming kababayan natin yung kanyang ginawa na mag-prematurely disclose ng kanyang desisyon. Sapagkat alam naman natin, ang COMELEC, MAPA and Bank Mayan o MAPA Division, ang gawain nila ay collegial. Ibig sabihin, hindi po pwedeng mauna ang isa sa kanila. Kinakailangan yung ponensya ay maisulat sa pamamagitan ng consultation sa bawat isa. Hindi naman pinapayagan yung katulad ng ginawa niya na kinakailangan mauna siya sa gusto niyang ihayag yung boto niya. Pwede naman niyang gawin yun dahil sa pagdating ng kanilang consultations talagang nangyayari yun, Mike. Nakakapagtaka talaga. Siya mismo ang lumabag doon sa prinsipyo ng collegiality, no? Ang Supreme Court, napakahigpit nito eh. Ito ang dahilan kaya, isa sa mga dahilan kung bakit natanggal si Chief Justice Sereno. Maalala mo na Yes. kapangarian, natatandaan ko nung tanungin ko si Justice, nung nakalimutan ko yung Justice, si Justice Sereno? hindi naman Biron. Ano na yung pangalan ng isang justice? Hindi. Yung tungkol sa impeachment. Justice, sinabi niya, alam mo yung collegiality principle, sabi niya ganun. Ginagalog pa niya eh. Ito yung batas ng samahan, sabi niya. Kung titingnan mo, 15 lamang kami dito sa Supreme Court. Kami ang pinakamaliit kung tutuusin sa ahensya ng ating pamahalaan, sa 3 dakilang pagkakahati ng ating pamahalaan. Ang executive ang pinakamarami, sumunod dyan kanyang legislative. Pero yung judicial, makikita nyo naman, yung kanilang leadership ay ang nangunguna niya 15 mahistrado lang. Pagkatapos yung pinakapinuno kanya ang lalabag doon sa batas ng samahan. Sabi niya ito lamang ang tanging katuwiran kung bakit kanya yung collegial responsibility and authority kinakailangan nating panagutan. Pagkatapos ang pinakapinuno nito ang lalabag. Kaya kinakailangan din nating i-relate yan sa gawain ng COMELEC. Ang COMELEC, kahit hindi sa korte, tinatawag natin diyang quasi-judicial court din yan. Ano? Yes. Ang LTFRB, ganyan din. Meron din silang hugis o anyo ng pagiging hukom. Bakit siya mismo ang sisira doon sa collegial responsibility and authority na siya mismo dapat ang nakakaalam? Ito yung kinalulungkot ko sapagkat sa paggawa niya nito, hindi niya isinaalang-alang una yung kanilang internal rules at pagkatapos gusto pa niyang ipunla sa kaisipan ng mamamayan ang pagdududa na para bang may nangyayaring hindi mabuti dahil in-insinuate niya na rin yan na mayroon daw isang tao na nakikialam at pagkatapos sinabi niya na yung pagkakabalam ng pag-i-issue ng desisyon ay pumapabor kay BBM. Hindi ko maintindihan, walang basihan lahat ang kanyang sinasabi. Kutob lang eh. Nadinig ko yung congressman, sabi niya, may kutob lang siya. So, hearsay, kutob lang daw niya na may nakikialam. Pero nung sumulat si Commissioner Pirulino, congressman, kay Chairman Abbas, ang sinabi niya walang nakikialam sa kanya kung hindi si Guanzon.
dinidiktahan daw siya. Yun ang matindi ko parang walang tagalabas. Ang sinasabi ni Commissioner yung ponente, si Guanzon ang nambubuli sa kanya, parang gano'n, Congressman. Totoo naman na gano'n ang lumabas, Mike. Sapagkat doon sa isang panayam ko, sinabi ko nga, siya mismo nang bubuli sa kanyang makasama sa kanyang dibisyon. At hindi natin may kakaila. Maaari rin namang mangyari. Meron din namang malaking tao na maaaring nagmo-motivate sa kanya para gawin yan. Sapagkat malinaw naman, yun lang pagpunta niya doon sa Manila Cathedral na kung saan ay Kahapon. nagtantrum. Ano ba between politics and religion? Correct. Dapat alam mo, maging siya rito, maging kalang mahirap na kailangan pa ba siyang lumipat? Alam ko naman, konting lakad lang, makakarating ka na sa Manila Cathedral. Magkatabi lang. Bakit? Hindi ba sufficiente yung kanyang building na kung tawagin ay Palacio del Gobernador? Yeah. Palacio del Gobernador, ito yung headquarters ng COMELEC. Yes. Ito yung ng Estado. Ba't kinakailangan lumipat ka pa sa kabila na yun naman ay kumakatawan sa relihiyon? Hindi ba niya alam yung mahigpit na tagubilin na saligang batas? Yung separate walmado siya sa lahat ng gagawin niya sapagkat mataas na opisyal siya ng COMELEC. Isa siya sa mga haligi ng COMELEC habang siya ay hindi pa nagre-retire. Nakita mo naman ang pamantayan ng ating saligang batas, Mike. Yes. Kung anong sa public office, sa public trust, kinakailangan pagsilbihan mo sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sandali, ang mga mamamayan ng may responsibilidad, ng loyalty, ng integrity. At itong pamantayan na ito ay nire-echo doon sa Republic Act 6713. Doon sa kanya Section 2. Doon sa Section 4, kung babasahin niya sinasabi pa nga doon na kailangan gawin lang sa Palacio del Gobernador na mag-iinarte. Alam mo, doon kaya nga nasabi ko, ngayon malalaman na natin kung saan ang gagaling si Commissioner Guanzon. Yes. Mukhang may malalim na pinanguhugutan ito. Pero ako nagulat din ako doon. Isipin mo, pumasok ng simbahan, nagdadasal. Paglabas mo ng simbahan, nagsisisigaw. Di ba? Sigaw ng sigaw siya doon sa harap ng simbahan. Di ba? Parang ang layo. Ba't ka pa nagsimba kung magsisisigaw ka lang doon sa simbahan din? Mo ang iyong tungkulin with the highest degree of excellence, intelligence, competence, skill, and loyalty. Isipin mo yung pamantayan na yan na kailangan isabuhay mo. Pagkatapos pupunta ka doon sa kabila para bang ayaw mo pa yung doon ka na lang. Gilid na gilid na sa harap mismo kaya sabi ko ba mukhang iba na itong galawang ito Anyway, Congressman, ganito, para lang humaintindihan lalo ng ating mga kabayan, anong nakikita niyo dahilan bakit siya ganyang katindi ang pagmamadali na magpalabas ng desisyon ang First Division? Naghahabol ba siya dahil kailangan bago magretiro magkaroon ng desisyon dahil after retirement niya at katapos ng kanyang retirement mababaliwala yung kanyang boto? Tama ba yun? Yung ganun ba ang pwedeng mangyari, Kong? Hindi naman mangyayari na kahit siya ng buong katapatan ba niyang sasagutin na totoo ba na sa lahat ng pagkakataon o sa maraming pagkakataon nasusunod ba yung 15 araw? Ako gagamitin ko yung sarili ko, Mike. Nung ako'y representative ng Alagad Party List na napakaraming naging problema at kaso sa COMELEC, halos ang mga kasama ko at mga staff ko tsaka iba't ibang mga party list ay nag-retire, mababaliwala yung boto niya. Kung totoo na talagang isinabit niya na yung kanyang boto doon sa division, mananatili yung boto niya na gano'n. Kailangan lang nahintay yung ponente sapagkat ang sabi niya doon sa kanyang nababasa kong mga accounts din sa mga dyaryo,
Na-receive ko lang naman kanya noong January 14 at ang dami ko rin naman ginagawa. Hindi lang naman ito yung kasong inaharap natin. At saka, hindi naman totoo, Mike, yung sinasabi ni Commissioner Guanzon na meron daw silang 15 days para i-dispose ang kaso. Totoo yun, nakasulat yun sa papel. Pero kung tatanungin ko siya na may ganun ding mga kaso, kulang na lang na magdala kami ng banig para doon na lang kayo matulog sa Comelec, Mike Sapagkat hindi namin alam kung kailan sila magdidesisyon. Ang totoo niyan, marami sa amin, lalong-lalo na yung senior party list, merong isang kongreso na nanalo sila ng dalawang seats. Pero hindi partido. Kailangan ganun. Kung ano man ang partido niya, at alam ko naman kung ano na yung partido niya, ayaw niya lang sabihin. Alam naman natin ang kanyang pinagmumulan at pinaguhugutan ng lahat ng ito. Dapat maging ipakita mo sa tao. Nakaupo sa buong panahon ng 14th Congress yata yun, kung hindi ako nagkakamali. Isa sa dahilan dyan, dahil hindi nasusunod yung 15 days na yun, na reglementary period, pagkatapos ipipilit niya na, totoo ang sinasabi mo, totoo ang hinala mo, sapagkat gusto niya, bago siya mag-retire, makagawa siya ng isang eksena na katulad nito. Wala namang kabagay-bagay yan Lahat naman ay nagre-retire Ba't kinakailangan niyang gumawa ng isang bagay na para lumutang siya siguro? Hindi ko maintindihan kung ano yung motibo niya. Pero dito sa Republic Act 6713, sinasabi diyan, kung babasahin niya yung paragraphs G, nakalagay dyan kung hindi ako namamali, sinasabi dyan ay kailangan neutral ka. Kailangan palagi mong i-uphold ang saligang batas. Yung loyalty mo sa bansa ang pangunahin. Hindi yung loyalty mo sa tao at sa iyong pao. Kahit na halimbawa matimbang sa yung ibang kandidato, pigilin mo yung sarili mo. Huwag kang maglulundag na kagaya ng ginawa niya kahapon. Okay. Kung ganito, isang Parang gusto niya sunog. ang importante kasi rito yung magiging desisyon Sa tingin po ninyo, itong magiging desisyon ng First Division ay hindi na pagdududahan ng tao. Kung ano man, hindi natin kasi pwedeng pangunahan Kasi yun ang mahalaga na tanggapin ng tao kung magiging desisyon ng First Division, yung dalawang commissioner, kasi dalawa pa ho yung hindi ho talaga nakakapagsalita pa tungkol dito. Sa tingin ninyo, okay ito. Ibig sabihin, tatanggapin ng tao kung ano man ang kanilang paniniwala pagkatapos silang suriing mabuti ang mga dokumento at record. Palagay ko naman, Mike, wag lamang lumaki, wag lamang lumala ang usapin na ito. Kasi nga, yun ang aking pinangangambahan kaninang una ako nagsalita. Yun ang kinalulungkot ko sapagkat sa ginawa niya yan, nagpupunla siya ng kaisipan sa publiko, lalong-lalo na yung mga na maaaring may nangyayari. Pagdududahan ng proseso ng Comelec na hindi dapat mangyari. Sana kung siya responsable na opisyal ng Comelec, dapat siya yung nangunguna para yung proseso ay pagtiwalaan ng ating mamamayan. Yun lamang ang paraan para ang pagtitiwala ng bayan ay tumaas at maging matatag ang ating demokrasya at mga haligi ng ating mga institutions. Yun ang pananagutan ng isang public servant, Mike. Nakakalungkot na imbes na patatagin niya ang ating mga institutions, siya pa ang nangunguna ng Comelec, Mike. Na yung posibleng nalabag nitong si Commissioner Rowena Guanzon ay bukod po doon sa pagsasapubliko ng kanyang sariling desisyon sa kaso ni BBM, ay sinapubliko rin niya yung personal na cellphone number ba yun o phone